Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong usaping Uniteam, no? Kasi po marami pong nagsasabi na Uniteam is done. Wala na yung bond between Sara Duterte and Bongbong Marcos. Uniteam is only during that election period. But after that, mukhang wala na po. No? Kasi ano nangyayari ngayon? No? We go to this present situation o yung present day na panay po ang atake ng magkabilang kampo. No? Hindi naman si PBBM or si BP Sara personally, kundi yung kanilang mga supporters. No? Lalong-lalo na maalala nyo yung paninira sa House of Representatives. Yun ang latest kasi itong mga supporters ng Duterte, particularly yung former President Digong Niño, accuses the House of Representatives of very vicious and malicious na sinabihan niyang most rotten ang House of Representatives. Lahat po sila doon. He did not specify who. Wala siyang tinukoy na representatives, kundi sinabi niya, the most rotten institution. Ang House of Representatives. Meaning, kasama doon yung anak niya na si Pulong Duterte na isa ring rotten representative. Di po ba? Doon yan. So, ayun, ginatungan ng mga supporters nila. Siyempre, tayong mga admin supporter, government supporter, ika-contradict natin yun. Lalabanan natin yung sinasabi nilang naratiba. No? So ngayon, eto na, napunta na sa ICC. May nagsasabi na si Roque daw, nakapasok, labas-pasok ng ICC investigator. Sinasabi na, with the blessing of the President, ia-allow daw na mag-imbestiga ang ICC at tayo ay babalik na sa ICC. It is just a chismis without proper proof, no? Kasi yan ang gustong i-instill sa atin, Talagang gusto nilang maging opposition, pero maging opposition naman na merong pinanghuhugutan. Ano po yun? Dapat merong kayong basis with evidences. Di po ba? So, yung totoo ngang oposisyon, nananahimik yung mga dilaw, mga pinks. Pero yung mga anti-Marcos, mga active yan. Kasi ang presidente ay isang Marcos. Maninira at maninira yan. Yung mga nagsabing mga loyalista sila, they're not true loyalists. Mga peke po yan. They just use it for their own gain, for their own self-interest. So, tulad nung si Hitad, itong si Buwakang Inang to. No? Bakit mo tinatawag na Buwakang Ina nito? Ganyan po magsalita ito sa kanyang vlog. Binabuwakang ina niya ang first couple. O tawagin natin siyang buwakang ina, di ba? Pasensya naman sa nanay nito. Natatawag po kayong buwakang ina. No, pasensya na po, no. Sorry po, pero yung inyo pong anak masyado pong burak ang bunganga. So what she saw is what she reaped. O yan po yan. Minumura niya ang presidente, ang first lady, no? Minsan nadadamay pa ang mga anak at mga kaalyado. So, ganun din. 'Di ba? Sabi nga nila, don't do to others you don't wanna do to yourself. Sa kanya, do to others what you wanna do to yourself. Oh, yeah. Murahin na rin natin, no? So, ako po, nalulungkot sa totoo lang kasi, aminin ko sa inyo, honestly, nung panahon po ni Presidente Digongong, sinuportahan ko po yan. Kasi po sa totoo lang, nagsawa po ako sa pumunuan ng mga liberals. No? Parang wala pong nangyaring kaunlaran sa ating bansa. But let's say minimal. No? Hindi yun, sabi nga nila, hindi ayon sa ating expectation. Are we expecting too much? No, hell no. What we are expecting is that every year, maiangat naman ang antas ng ating kabuhayan, ng ating ekonomiya. Sa ano yon? Sa sa edukasyon, sa trabaho, sa
pananalapi, sa industriya, sa teknolohiya, no? Infrastructure. Tingnan nyo, ang internet connection na lang kung saan-saan, di ba? Minsan hindi pa maganda ang connection, mga palpak ang mga service providers. Ang layo natin. Infrastructure, we are way behind. Agricultural infrastructure, we are way behind. In terms of fisher folks, we are way behind. So naipag-iwanan talaga tayo because some of the one who govern us, yung mga liberals, no? Hindi naisip. No, they just want to give us freedom or democracy. But where does entails us? Saan tayo napunta? So much democracy, ano nangyari? Tingnan nyo kabataan ngayon. Nawala ang good moral, no? Yung moral decency bumabagsak, no? Kawalan ng respeto, yung mga kabataan natin. Tingnan nyo na lang yung dating sa education sector, di ba? Twice in a row that we failed the PISA assessment for the 15-year-old. Tapos litong-litong educational system natin kung dapat bang in-implement yung K-12. Di ba? So what's wrong with the old K-10? Bakit nagdagdag pa ng K-12 just to be on the norms with the Western countries or countries that adapting it? Yun, suitable sa kanila. O di ba? Kaso, suitable ba sa atin? Mas kailangan pa ba natin magdagdag ng 2 more years to enhance the learning process of our kids or the students? Sa akin pong opinion, matatalino naman ang Pinoy. Basta ihulma ng tama. And even, yung quality ng pagtuturo, bumabagsak din. Tapos, sabi natin dati, sana wala ng mga Pilipinong aalis ng bansa. Ayan ang nangyari. Mas dumami pa ang mga lumalabas ng bansa because the grass is much greener on the other side. Di ba? Siguro, alam nyo na ibig sabihin nun. Na hindi kayang masustain ng sahod mo sa Pinas yung iyong mga pangangailangan. Ang taas-taas ng bilihin, ang taas-taas ng mga bayarin sa mga bills, pero yung sahod mo hindi makahabol. So yun po. Kaya nangarap tayo ng bagong pamunuan. Pumasok si Pangulong Duterte. Sabihin na natin, sabihin na natin, naging socialist siya. Inamin niya po yan. Bibigyan po natin ng komento yan. I am not saying a lie. Meron pong video proof na panood ko po kahapon. Sabi niya, he will be a socialist president. The first time there will be a leftist president. Sinabi niya po yan. So don't get me wrong. Meron pong pruweba yan. Papakita ko sa inyo sa next vlog. Pero ito munang bigyan natin ng pansin. This crack o yung talagang sabog na ang unity. No? Siguro parang sinasabi, my loyalty ends when my loyalty to my country begins. Yung loyalty mo sa partido, sa tao ends when the loyalty for the country comes first. Yun, yung begins. Yan po yan. So, bansa muna, kung tinatawag ka, di ba? Wala na yung partido, ganito, tao, loyalty. So, yung unit team na itong sinasabi nila, no, basag na. At mamaya, may nagsabi pong isang senador na tapos na ang honeymoon ng unit team. Pero dito, no, gusto kong malaman ninyo na yung patuloy na pagbira sa ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Kasi sinasabi nila, no, akin pong nadinig, no, hindi naman po ako person info. Meron na namang marites tulad po nung video na sinasabi nitong si Hitad. Hanggang ngayon hindi po nila mailabas. Antay pa tayo ng Friday. Bakit Friday pa? Anong meron? Magwi-weekend para hindi masaya ang weekend, ganun po ba? Bakit din nyo lang pinasok ng Monday para gulantang ang lahat? Walang araw o oras. Kung talagang nandyan na sa kamay ninyo yung video, ilabas nyo na kaagad. Pero pagbigyan namin kayo hanggang January 5th. Pero pag wala kayong malabas ng January 5th, no more alibis. Okay? Meaning, you just be called a liar. A propagator of disinformation, a propagator of pure destabilization, plot against this current administration. So dito, bakit, ang tatanungin natin, bakit hindi makapagsalita ang inyong VP Sara Tamilmil Duterte, no, para protektahan
ang ating Pangulo. Kasi yung mga bumibira po sa Pangulo nun, sige, sabi na natin dilaw, wala siyang pakialam dyan. Wala siyang time pakialam sa anti-Marcos. They are there already. Pero ang totoong bumibira, mostly the percentage, sabihin yung 70% o 80% ng bumibira ngayon sa Pangulong Marcos, ay mga Duterte supporters. O di ba? Ayan, si Hitad, si Boy Girl, yung mga kasamahan nila, makita nyo sa kanilang mga X at mga FB account. Mga Duterte supporters po talaga. At some of them are actually working for the BP. Oo. Di po ba? Tama, mali ako. Now, the question is, bakit hindi mapagsabihan yan ni Sara Duterte? Parang ini-enjoy niya ba yung patuloy na pagbira, paninira, personally sa mga Marcoses, kay Pangulong Bongbong Marcos and his family? Kasi okay lang maging kritiko If you are criticizing a project, a bill, an executive order, administrative order, yung tungkol sa ginawa o gagawin ng gobyerno, hindi po Personal attack, yung pagpupulburon, pagiging smuggler, no? Pag yung titrisam, sinabi yan ni Hitad. Kay FL, kay Ninang. O di ba personal? Ako, hindi ko aanuhin yung nila kung may ebidensya sila na ganito o naglabas na naman kayo ng EO, may anong ganitong corruption, may ganitong ganito o whatever, have you left and right corruption. Kung may ebidensya, wala tayong magagawa doon. Pero iba po yung topic nila commonly no? Yung most of their pagbira is personal. Maski na hindi naman link doon, yung first family, inililink pa rin. Wala namang maipakitang ebidensya. Tulad na lang nito na yung pagsasara, sabi nila, na-close down, na-take down yung mga FB pages nila o social media account nila, ang sinisisi, si First Lady, si Ninang. Hindi wala man silang maipakitang ebidensya. Tinapik po natin yan. O salamat po sa mga libong nanood, Diba? Pinagmumura natin sila. Dahil nakakagalit mga kababayan. Tuwang-tuwa sila sa pagbablog nila na kung saan binabarubal, ginagago nila yung first family without showing any proof or evidence na ito ngang first family ang may kagagawan ng misery sa buhay nila. Diba? Mamaya, pati yung pag na-aksidente sila, kagagawa ng first family. Namatayan sila, kagagawa ng first family. Nagugutom sila, kagagawa ng first family. Hindi. Okay sana kung ang batikos, binabatikos yung sa agriculture. O di po ba? Sa immigration, sa customs, and the other department regarding a particular project or bill. Wala Personal, yun po yung nakikita ko. Now, Sara Duterte, mukhang tamilmil talaga siya. Tikong bibig siya. Yung para siyang bulag na hinahayaan niya at pasok dito, labas doon. Bakit? Bakit yan nagtatanong, Tokis? Bakit hindi makapagsalita si Duterte tulad ng sinabi niya dito? Eto po, balik tanaw tayo mga kababayan. During the campaign period of 2022 election, sa Inquirer.net, February 8, 2022 article. Remember this mga kababayan? There's also a video na napanood ko nung nandun sila sa Tagum. Umakyat sa stage si Sara Tamilmil Duterte and she spoke. Sabi niya, we must protect Apo BBM. Ito sinulat din ng Sara Duterte's call. We must protect Bongbong Marcos. Di ba? So sasabihin ninyo, kasi during the election yan, baka merong magpapatay kay Pangulong Bongbong Marcos, assassinate siya, bato-batuin siya, di ba? Binato nga siya ng pliers, inipit yung kamay niya na pangiwi, tapos ginamit daw na nagdudroga siya sa pangiwi niya, di ba? Tinusok, ganon. Ang tanong pa dito, pinaliwanag ito ni VP Sara Tamilmil Duterte. Bakit we have to protect Bongbong Marcos o we have to protect Apo BBM? Duterte Carpio said she believes in the leadership skills of her running mate, presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Di po ba? Quote, bakit si BBM?
dahil naniniwala ako sa kakayahan niya na mamuno bilang Pangulo. Napatunayan na ito ng kanyang malawak na karanasan bilang local chief executive at bilang legislator. Di po ba? Ito ba mababalikan ito ni Sara Duterte at kanyang sasabihing muli na naniniwala siya sa kakayahan niya na mamuno bilang Pangulo pertaining to PBBM. Ha? Sama pa natin ito. The kind of experience we need not only to sustain the growth and development spurred by the current admin, but also to bring a more prosperous future, we must protect President Bongbong Marcos. Kaya niya nasabi yun. Dahil naniniwala siya sa kakayahan ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa lawak ng experience nito bilang isang local executive, and also si Pangulong Bongbong Marcos ang magpapatuloy ng pagbabago at paglago ng ating bansa na sinimulan ng kanyang ama. That's why we must protect BBM. Now, the question to you guys ngayon, ang tanong ko sa inyo, nakikita nyo ba ito na patuloy lang na namumuno at patuloy na ginagampanan ni Pangulong Bongbong Marcos at pinagpapatuloy niya ang development at kaunlaran ng bansa? Nakikita nyo ba yan? Sa akin, nakita ko. No? Contradict me. No? Kung wala kayong nakita, tell me. Pero ang nakita ko ito. Sinabi ko na ito sa mga previous vlogs ko. Di ba? Yung immediate assistance during after the calamity, hindi during the calamity. After the calamities. Yung iba naghahanap na saan ang Pangulo. Nandyan na, nasa ere na. Prior to that, ina-assess muna sa NDRRMC headquarters. Pinupulong lahat ng mga National Disaster Coordinating Council, National Security Council. Pangalawa, how he handles the government. Kung may mga bumabatikos, wala. Trabaho lang. Di po ba? He set his priorities, the LEDAC bills. Yung mga magsasaka, mangingisda, nabigyan ng karampatang tulong. Lalong-lalo na yung mga magsasaka, nabigyan ng agrarian reform beneficiaries. Nagbigay ng mga ayuda, inutusan ng DSWD. Ang DILG, pagsugpo sa mga illegal na droga sa krimen. Di ba? Ito pa yung latest. Nakapagbayad ng 1.48 trillion pesos sa inutang na 1.55 trillion pesos na program plans. Di po ba? Sa mga foreign trips, nasabi na natin yan. Evident naman. O ngayon, di ba? Tama si Sara Duterte. He knows to manage. He knows to run the country. That's why Sara Duterte said we must protect BBM. Now the question is, can you say the same? Because of this continuous attack of some of your supporters. Nagtatanong lang po, can you now still say this? We must protect President Bongbong Marcos? Because you still believe that he has the capacity, the ability, the know-how to run the country. Di po ba? Yan ang tanong natin. Sabi niya, we must protect. Eto pa, idadagdag natin ito, no, mga kababayan. Mga nasilip ko lang po ito kasi tinatanong ko ang sarili ko bakit binibira nitong mga supporters ni VP Sara Tamilmil Duterte ang Pangulong Marcos? Bakit patuloy na pilit siyang pabagsakin, lalo na yung sa ICC? Na sinasabi pa nung former captain, si Dalipi Enrique, na pag ginalaw nyo ang Duterte at SMNI ay good luck sa iyong gobyerno. That is a pure threat. Pero ano lang ginawa ng tong administrasyong ito? Wala. Until the threat has been materialized, doon lang siguro ito gagalaw ang presidente. Di po ba? Pero pag sa ibang country yan, hinuli na yan. It is not suppressing your freedom of speech, but you already, blurt out, or what you have said is already a threat to the national security. Kukulong ka na, imbestigahan ka na. Tingnan nyo ha,
Meron pa rin silang freedom. Their freedom of speech and expression has not been curtailed. Pero hinahayaan lang sila. Di po ba? Kaya itong mga to, ang ginagawa nito, they are just yung pinupuno yung salop. Tapos sila pang magsasabi ng ang kakapal ng mukha pag napuno na daw ang salop. Kayo ang naglalagay ng bato sa salop Di ba? Ang lakas magbabaliktad. Yan po yung mga supporter nitong mga Duterte. No? Ito pa. After the election, GMA News, May 9, 2022. Yun siguro during the election yan. Sulat-sulat yan, di ba? Bumuboto. Ano sabi ni Sara Duterte? Sara Duterte vows to work hard, be loyal to Marcos Jr. Tulad ng sinasabi ko sa inyo dati, pag nagbitaw ng salita ang Duterte, ginagawa nila. Di ba nagbitaw ng salita si Sara dyan? She vows to work hard. Sige, sabihin na natin, she's working hard on the 3 departments she's handling. As a BP? Kasi member po ng cabinet yan yung BP. Department of Education and a vice chair for NTF-ELCAC. Okay, she's working hard given. Okay, good job for you. Well, you are compensated anyway. Okay? However, are you still loyal to the president? Kasi yan ang sinabi mo. Mapapanindigan mo ba yan? Are you gonna keep your promise? Di ba? Should she win in the vice president race, Davao City Mayor Duterte vowed Monday to deliver for the Filipinos. Nung ambush interview siya, ito po, quote, "Unang-una po, I will be a vice president na magtratrabaho para sa ating Pilipinas." Correct. Sige, given na yan. Pagbigyan ko na siya. Yan po ang kampanya natin sa lahat. She's working really hard. Okay? We seek out the support of all Filipinos in campaigning na maging matapat tayo sa ating komunidad, sa ating bayan, sa ating lungsod. And, of course, we will be supportive and loyal Vice President to Apo BBM in the event he wins. O ngayon nanalo. Right now, and on the coming years, is this loyalty the same? And the protect Apo BBM the same? Because ang dami na pong tirada. Ang dami ng patutsada galing sa mga supporters ninyo. Now, can you now debunk this that, hey, those are my father's supporters. They are not mine. I am not claiming them as mine. Pwede bang maggano ng isang statement? Di po ba? Tama, mali. How loyal you are to PBBM. Kasi sinabi mo ito may proof ayan hindi naman tayo gumagawa lang ng kwento. Protect, loyalty, nasaan? So far ngayon. Pero may nagsasabi po ngayon, sa kampo na naman itong mga asong ulol na supporters ni Duterte. Hanggang second quarter na lang daw po ang Pangulo. What is the second quarter? If your first quarter starts from January to March, the second quarter ends on June. January, February, March. First quarter yon. April, May, June. Second quarter. So therefore, pagdating ng July, oust nyo na si Pangulong Bongbong Marcos. Now, the question to Sara Duterte is, where is the protection? Where is the loyalty that you have spoken during that campaign? Siguro hanggang campaign lang tulad ng Unity. Kasi nagbago na ang sitwasyon. Now the question is the president protecting you and loyal to you? I can say yes. Why? Di ba? Ano yung huling-huling sinabi ng Pangulo tungkol sa kanya about the impeachment na sabi meron daw sa House of Representatives? Hindi maiiwasan na itong mga House of Representative members ay magalit sa Duterte kasi binira sila ng tatay. So therefore, yung galit nila nagdo-domino effect doon sa anak na which is current Vice President of the country.
yung ingay-ingay na i-impeach daw. May article of impeachment nagbabalak. Anong sabi ng Pangulo? We don't want her to be impeached. She is the Vice President. That's protecting her. That's the loyalty. Walang sinasabi ang Pangulo. Napos yung ICC, it is just the asong ulol of Duterte keep on edging it. They keep on pouring on it. Sila po ang dumadaldal, pero ano ang sabi ng DOJ? Ano ang sabi ni si Minardo Guevara? Walang nakikipag-usap sa amin. Walang sinabi ang Pangulo na bumalik na tayo sa ICC because sabi ng Pangulo, it is a complicated matter including the jurisdiction. Pero this, particularly Harry Roque and the SMNI people, I will call them out. They keep edging on it. Dinadagdagan nila, ginagatungan nila. Pilit nilang isinasabo yung naratiba. Kasi sabi ko sa inyo, kung ang naratiba ay paulit at walang kumokontra doon, yun na ang magiging katotohanan, mga kababayan. Kaya ang tinatanong ko nga how protective and loyal is VP Sara Tamilmil Duterte to our President as what she have said during the campaign? O baka sasabihin nyo, no, circumstances change. What? What is the circumstances change that she will not be able now to say the word protect and loyal? Ano ba ang ginawa sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos? Ginawan ba siya ng disadvantage? No! Hell no! Di ba nung humingi siya ng kanyang extra fund for 2022, binigyan siya. Siya ang pinapahawak ng bansa, caretaker ng bansa every time the President goes on a state visit or working visit sa ibang bansa. The trust of the President to the VP is still there. The question is, does the VP have the same, can give the same to the President? Di po ba? Because of this continuous attack ng kanilang mga asong ulol na mga followers and supporters. And the attacks are not about the governing. Yung mga proyekto, hindi. Personally. Vicious po talaga. It's just really to viciously malign the character. Character assassination na lang po, mga kababayan. Eto pa, ang pinagkaloob sa kanya ng presidente. Ano ang sabi ni Sara Duterte dito? Dito sa press reader nung July 2nd. Ito, sila na nakaupo. Sara thanks Apo BBM, BPSPG for securing her. Di ba? Binigyan siya ng BPSPG. Di ba? Pinagbigyan siya. Spoiled nga siya sa Pangulo. Tapos she cannot even utter as a word to this asong ulol ng mga tatay niya. Pwede po ba itigil nyo yan? Wala namang ginagawang masama sa inyo ang mahal na presidente. And I am true to my word that I will protect him and be loyal to him and trust him that he will govern this country to what we have said during the campaign. Bagong Pilipinas, mahalin natin ang Pilipinas. Di po ba? Wala Kayong po, ano po ang assessment ninyo? Bakit patuloy na binibira itong si Pangulong Bongbong Marcos at kinakabit pa sa kanyang pinsan na nagpapadikta daw sa kanyang pinsan? Di po ba? O yung dalawang buwakang ina, itong si Hitad saka si Boy Girl. Si Boy Girl nagsabi pang ayaw niyang idama yung mga anak ni Lisa Marcos o si Ninang dahil mga bata daw. Gunggong ka pala, hindi na mga bata yun, adult na. If you really have something with these sons, ilabas mo para mapatunayan natin. Now, the question is, ayun bang mag-aapekto, nakaka-apekto ba sila sa pamumuno ng kanilang ama? Naapektuhan ba ang national interest ng bansa kung sila man ay may mga, alam nyo na, teenager staffs or young adult na mga kabataan o nagkaklabing, amin nyo na. O sabihin nyo, tumotoma, babaero, mga walang hiya. Nakabalita na ba kayo?
Eh daw yung hindi daw mailabas ni Boy Girl kasi mabait daw siya. Tang ina, binuhat ang sariling bangko. Sabi niyang mabait daw siya, may puso daw siya. Eh talaga na may puso ka, dahil humihinga ka. Kung wala kang puso, patay ka na. Di po ba? Self-exaltation ang ginawa nitong si Boy Girl. Dahil daw mga bata, ang tingin mo yan, mga mahigit sa 20 na yan, more 18 years old na ang mga yan. Young adult na yung mga yan, or they are adults. Ibig sabihin, you're just giving again a narrative. Yun yung video ng pulburon, hindi nyo mailabas, tapos magsasalita ka pa ng ganyan. Paano ka pa paniniwala ng tao? Wala na kayong credibility because you are just pure liars. Para kayong yung lolo ninyo, that from the beginning, he is a liar. Sino? Si Taning. Di po ba, mga kababayan? O, ano pa ang sabi ni Sara Duterte? Ha? November 29, 2023, sa article ng Philstar Global headline. Sara, no cracks in unit team. Sa kanya mismo nagsabi niyan, ha? Siya ang nagsabi niyan. Ha? VP Sara Duterte said her working relationship with President Marcos has not changed, even if there has been a sudden change in tune about the Philippines' cooperation with the ICC, which is set to investigate her father's drug war. With regard to our working relationship, I haven't heard any complaints from President Marcos with regard to our work in the DepEd. We are working continuously. The unit team was a tandem during the election. Now, our job is not to campaign but as President and Vice President. O, diba? The Vice President also said that she has yet to speak with President Marcos about proposals for the country to rejoin the ICC. After his declaration, we haven't spoken. But when he flew to the United States for the APEC leaders meeting, we spoke and the ICC was some of the things was we discussed. O, ayan, hindi niya ma-disclose. Pero ano ang sabi ni Bato? Remember, nung nagkaroon ng Thanksgiving dinner ang first family sa mga senators and their family, the wives lang, no? And husbands. Si Bato nangangamba sa ICC. Siyempre, ano yan eh, international yan eh. Pero sabi, wag kang mangamba. Ano ang sabi ni Bato nang natanong siya? Ang sasabi ko lang, it's between me and the President and I cannot disclose it, but I am happy. I am happy. Because siguro, sa aking lang opinion, nagsalita ang Pangulo, don't worry about it. I already gave a statement. What I have given, or what I have spoken, that what will I do? Yun. Anong sinabi? Sinabi lang na pag-aralan, pero it's a complicated matter. Hindi naman sinabing, sige, join na tayo. Rimulya, ikaw, Minardo Guevara, magsulat na kayo dyan ng kung ano-anong application. Wala. Diba? Kaso lang, sinusulsulan. Ha? VP Sara Duterte. Yung mga minions, asong ulol ng ama mo, nakaka-apekto sa'yo. No? Lalong-lalo na sa mga Marcos supporters and mga totoong Marcos loyalists. Di po ba? And it will affect you. Ay, hindi. Pero sa aking opinion, dumadagdag pa dito ang mga dilaw because they hate. They hate. Hate is a strong word. Pero sasabihin ko sa inyo, itong mga dilaw at mga pinks, they hate the Dutertes. Kasi nung ginawa nung tatay nila, ginagatungan nila ngayon. Sana naman si Sara Duterte wag pa-apekto sa mga yan. No? Tingnan mo, tawag ko sa'yo, Tamilmil. Bakit? Pasensya naman po. Kasi wala kang statement sa West Philippine Sea. Di po ba? Matagal na kitang binibirang Tamilmil kasi hanggat hindi ka nagsasalita, no, bibigay ng statement tungkol sa West Philippine Sea, whether you are pro or against China, say something about it. Di po ba? Once you said something about it, doon natin malalaman. Hindi ka na Tamilmil, pero malalaman natin kung saan ka papanig. Yun lang po. Pasensya kung natatawag kang Tamilmil. Pero yung mga supporter ng tatay mo, ano ang tawag sa aming presidente? Ano ang tawag sa aking ninang? Di ba? Si Kuting at Lisa Smugs, is that right thing to say to the leader of the land and the first lady? Hindi. Yung Tamilmil, hindi naman yung pang-aalipuste. Actually, binabanggit nyo, bakit ka Tamilmil dyan? Bakit ka napipi dyan? Di ba? Normal yun.
Pero yung sabihin mong kuting sa isang tao, hindi po yun. Hindi po hayop ang tingin ko sa aking presidente. Tao po na nagtatrabaho. Pero ang tingin nitong buwakang ina nito ay isang hayop ang presidente. Ang kuting nga napaka-cute eh. Ito, buwaya. Di po ba? Hindi ko naman pwedeng babuyin din ng pagkataon ng aking BP rin siya eh. Hindi ko po pwedeng tawagin tulad ng tinatawag ng iba. That is very downgrading kasi ayaw ko pong itawag din yun sa aking pangulo. So tatawagin ko na lang siyang tamilmil. O, di ba? Normal 'yan. Putang ina. Nung kami nga kabataan namin sa kanto lang mga kanto, batang kalye. Tamilmil, ganun. Pipi. Oh, yan, 'di ba? Hindi po yung downgrading. Pipi talaga eh. Hindi yung discriminating. Ang discriminating is to be called by someone else na hindi naman ikaw. Tulad nung kuting. Kuting ba? Smug ba? Anong klaseng smug? Oh. 'Di ba? Oh, eto po. Ha? Now, punta tayo dito sa present situation. Kasi po, may isa pong lawmaker na nagsasabi na yung honeymoon period ng Marcos Duterte ay tapos na. No more honeymoon period. Yun po ang sabi ni Minority Leader ng Senado na si Coco Pimentel III. Oh. If there ever was a honeymoon period between the camps of the Marcos and Duterte, it no longer exists today. O, ayan sabi niya. Pimentel made this observation in a press briefing on Wednesday. Quote, ako, ang personal opinion ko, yung relasyon ng dalawang camp sa tingin ko, if ever my honeymoon, man doon sa relationship, mukhang wala na talaga ngayon. According to the minority leader, the so-called camp of the Marcos is supposedly being represented by President Bongbong Marcos, first cousin, House of Representative Martin Romualdez. Yung relationship ni Speaker at ni Vice, obviously, hindi okay. O, ayun po ang take niya. No? Okay? So, ano daw po yung grado na ibibigay ni Coco Pimentel sa pamumunuan ni Pangulong Marcos? Sabi niya, incomplete. O. Apart from commenting on the relationship, sabi niya, Pimentel was asked by reporters to give his rating on the performance of the current administration. Pimentel, however, refused to provide a specific grade for Marcos, opting to brand the president's performance as incomplete. Bibigyan ko na lang siya ng komentaryo na acceptable sa kanya. Incomplete pa rin. O yan. Saan na yung 20 per kilo ng bigas? Yung 1 million housing units per year, nakabuo na sila ng 1 year complete year. Nasaan na yung 1 million? O ayan. So ang dami niya pong mga binanggit yan. O, now the question is, okay, given. No? Walang 20 pesos na kilo ng bigas, but that is an aspiration. It's not a promise, Coco. Yung 1 million, no, kung hindi man nakamit, there are mitigating circumstances. Why don't you ask the Department of Housing and Urban Development? Yung sino ba yung ano doon? O yung sa NHA, no? Sige, incomplete. Pero kay Coco Pimentel, anong grado naman ang maibibigay ko sa iyo? Aking sa opinion. Failed. Wala. Ano bang batas ang naigawa mo? Niwala yata eh. Yung ikaw ang main author na pinirmahan ng Pangulo na may pagmamalaki mo. 2 years ka na nandyan o ilang taong ka na. Malapit ka nang mag-expire dyan sa Senado sa 2025. Itong 19th Congress, ano na ang naipasa mong bill? Di po ba? So therefore, ako, ang ibibigay ko sa iyo is F. Ayan. Marami pong ibig sabihin ng F. Kasi dito ang grading system by letters A, B, C, D, E, F. May S pa nga eh, satisfactory. Sa akin, F. Failed. F-U. Okay? So, pasensya naman po, no? Senator Coco Pimentel. Di tayo magkakasundo sa bagay na yan. Okay? Kaya kasi incomplete pa ha. Kasi hindi pa po tapos ang termino ng Pangulong Bongbong Marcos. Okay? So, dyan lang po, no, mga kababayan. Yun lang ang ano ko. Wala po tayong ganong mga article ngayon. Pero, nagbabalik tanaw lang ako eh. Kasi iniisip ko, totoo pa kaya na kayang protektahan pa ni BP? Maging loyal pa kaya siyang BP? And can she still trust the President? Tulad nung mga sinabi niya noon.
Di po ba? Na wala namang crack sa Uniteam. Ang Uniteam ay during the campaign election period. Ngayon, puro trabaho na lang kami. Now, with all of this na ibinabato ng mga kampo ng Duterte, particularly yung mga loyal sa tatay niya, and kinakabit siya, can he defend her president against the vicious, malicious attacks, character assassination of the so-called Duterte diehard supporter? Di po ba? Tama, mali. Yun lang po, napaisip ako. No? At ngayon may mga lumalabas na 6 months na lang ang Pangulo. Sinabi na rin yan nila dati. O ano ang gagawin nila? Are they gonna assassinate him? Or they gonna oust him and put Sara Duterte? If that time comes, where does your loyalty lies? That's mong sabihin para sa bayan mo, but that's not the right way to sit on the throne of power or the seat of power. Kasi you get it from kudita, tulad ni Gloria na may impeachment kay Erap. You want to impeach the president, you have to do a kudita or assassinate him. Those are the 3 things that I am thinking about. Kung meron pa kayong iba para maiupo ka na paraan, di ba hindi maganda? Nasaan na yung mga binitawan mong salita? Kakainin mo na lang, hindi mo paninindigan. Di ba diyang kilala ang Duterte? Pag sila nagbitaw ng salita, pinaninindigan nila. Kaya mo bang gawin yon, VP Sara Duterte? Oh. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.